Hello guys at magandang araw sa inyong lahat. So pag-usapan natin ang mga artista at celebrities na natalo sa kakatapos lang na eleksyon 2025 nitong Mayo 12. So napapansin ko guys na maraming artista ang naulat or talo sa kakatapos lang na eleksyon 2025. So bakit kaya guys? So, tingin ko itong 2025 midterm elections para sa mga artista, guys. Itong election 2025 ay hindi maganda para sa mga parang bad results, no? Nightmare sa mga politician celebrities. Kasi tingnan nyo, tayo naman guys, tayong lahat may karapatan naman tumakbo. Kahit artista pa man yan, may karapatan din silang tumakbo sa eleksyon. Kaso, ang problema sa mga artista ay dapat sana kapag tumakbo kayo, ay dapat may intention kayo kung bakit kayo tumakbo. Tumakbo kami para magsilbi at para sa bayan. So para sa bayan dapat yung intention nyo bakit kayo tumakbo at pasukin ang public service. Kasi ang tingin kasi ng mga tao sa mga artista ay dahil tingin nila dahil itong mga artista na ito dahil wala na ganong movie project, TV project, hindi na halos kumita itong mga artista sa pelikula at sa TV ay dito naman sila sa politika dahil siguro meron silang mga kaibigan or kaya mga kaanak na politiko, mga kumpare nila na nakaupo sa pwesto. Siguro dito naengganyo ang mga ilang celebrities na pasukin ang politika. Parang sa akin ginawa nilang kitaan itong posisyon sa gobyerno. Kaya itong mga artista na ito ay pinasok na rin nila ang politika. Kaya meron ako nababasa, no? Sa social media, ang mga netizens, tingin nila sa mga artista. Ang sabi nila artista na naman. So, yung mga nakikita nyo sa social media, yung mga tumatakbong mga celebrities, mga artista sa iba't ibang posisyon sa gobyerno. So, ang sabi ng mga tao ay artista na naman o baka itong mga artista na ito baka papogi lang yan pasikat lang yan, wala yan, yung iba baka magnakaw na naman. So yan yung mga reaction ng mga tao tungkol dito sa mga artista. Kaya yung mga ibang artista nag-react na. Sabi pa yung isa na bakit may karapatan naman kami tumakbo kahit saan meron namang artista kahit saan, no? So yan yung sabi ng isang artista na tumakbo sa eleksyon pero natalo. So di ko lang sabihin yung pangalan niya. So alam niyo na kung sino yan. Yung artista niya yan na nagsabi na may karapatan naman kami tumakbo So namimiloso po siya guys. So narito na yung mga listahan. So una, bakit natalo? Bakit natalo yung mga ibang artists at celebrities nga ngayong election? So ang dahilan nito ay parang yung mga tao parang nakikita nila sa mga artistang tumakbo ay negative. So sobrang negative ang tingin ng mga tao sa kanila. At pangalawa, parang itong mga taon parang nagising na rin, no? At natuto na rin. Kaya makikita nyo karamihan sa mga botante ngayon ay nasa millennials at Gen Z. Mga almost 60% ng botante ay mga kabataan. So yan yung kabilang na ako, mga millennial, no? At mga future, sila yung mga future leaders, no? Sa henerasyon. Kaya parang itong mga millennials at Gen Z ay parang nagising na, no?
parang natuto na sila at bumoto na sila ng tama. So yan yung nangyari. Bakit itong mga artista hindi magandang resulta ngayong election 2025 ay nightmare talaga. So narito na ang mga artista na olats ngayong election 2025. So unahin natin itong Batangas. So sa Batangas habang itong si Vilma Santos Recto at yung kanyang anak ni Ralph Recto na si Ryan Christian, tama ba yung pangalan, ay nanalo sa pagkagobernadora at kongresista dyan sa Batangas. At itong si TV host at actor Luis Manzano, TV host, actor, businessman na si Luis Lucky Manzano ay tumakbo sa pagka-vice-gobernador. Dito, katiket yung kanyang ina na si Ate V. So, ang nangyari ay natalo si Luis Manzano. So, ang boto ay parang 240,000 ang agwat, no, ni veteran politician Dodo Mandanas laban dito kay Lucky. So 753,000 votes laban dito sa 517,958 votes ni Luis Manzano. So nakita ko rin yung resulta ng gobernador. So si Vilma Santos nanalo pero hindi naman malaki yung ine-expect yung panalo ni Vilma Santos Recto. Napalaban din yung kalaban. Kaya hindi gaano kalaki yung kalamangan ni Ate B. Pero dito kay Luis, yung grabe yung talo niya dito laban kay Vice Governor Mandanas. So Batangas tapos na. So next itong second district, City of Caloocan, kung saan tumakbo pala itong si Dennis Valdivia or Dennis Padilla sa pangalan niya sa artista, Dennis Padilla. So si Dennis Padilla ay natalo sa pagkakonsihal ng lungsod ng Caloocan sa second district, yung ikalawang distrito. So si Valdivia ay nasa 16th place. 16th place na may merong 9,000 votes lang si Valdivia or si Dennis Padilla. Next, 4th District ng Camarines Sur. Itong si Marco Gumabaw, isang aktor, ay tumakbong kongresista pero tinalo siya ni Arnie Puentevilla dyan sa 4th District. Ang tingin ko itong si Gumabaw, pinatakbo ito ni Villapuerte dyan sa Camarines Sur. Tingin ko lang itong si Gumabaw ay pinatakbo ito ni Villapuerte dyan sa Camarines Sur. Di ko alam kung Bicolano itong si Gumabaw. At itong si natandaan nyo yung 2013 kung saan tumakbo si Aga Mulak dyan sa same district pa rin, sa 4th District ng Camarines Sur. Diba si Marco si Aga Mulak tumakbo dyan sa Camarines Sur, 4th District at natalo siya pero despite natalo siya ay dikit yung laban kay Puentevilla. Pero itong 2025 ay di talaga kaya, no? Yung artista factor dyan sa Camarines Sur 4th District kasi hirap pa rin gibain yung mga Puentevilla dyan sa Camarines Sur. So itong si Marco Gumabaw, so sila pa rin ba ni Christine Reyes. So yan, si Marco Gumabaw talo. Then sa pagka-vice mayor ng City of Malabon, tumakbo itong si actress at barangay captain, no? Itong si Angelica de la Cruz. So si Angelica de la Cruz ay talo din. Tinalo siya ni Edward Nolasco at may 19 votes ang agwat nila, no?
ni Nolasco laban dito kay Angelica de la Cruz. So talo si Angelica de la Cruz. Then sa pagkakongresista ng 2nd District Oriental Mindoro, tumakbo itong si EJ Falcon. So siya yung ikalawang big winner sa PBB or Pinoy Big Brother na teen edition. So siya yung ikalawa na nanalo sa second season ng PBB Teens. Itong si EJ Falcon, isang aktor, kapamilya aktor. So hindi umubra ang pagiging celebrity factor or galing sa hirap ni EJ Falcon. So itong si Falcon ay naging vice governor ng Oriental Mindoro, or sana tinuloy na lang niya yung pagka-vice governor niya, no? Baka manalo pa siya. So bakit pa siya tumakbo sa pagka-kongresista? So tinalo siya ni PA Umali ng Liberal Party. So si Umali, incumbent to, at ang lamang ni Umali laban kay Falcon ay mga halos 12 million votes. So talo pa rin itong si EJ Falcon, talo. Next, sa pagka-senador, so naisana ni boxing icon at celebrity na si Manny Pacquiao. So by the way, ang mga nanalong senador, guys, sa mga senador na artista, sino ba yung mga artistang senador ang nanalo? So sa mga senador na, yung mga nanalong senador na artista, ang nanalo lang ay itong si Lito Lapid at si Tito Soto, ang mga celebrity na nanalo sa pagka-senador. May tuturing na ring celebrity yung ibang senador na nanalo, gaya ni Bam Aquino, ni Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan, maging itong si Pia Cayetano, si Camille Villar, si Amy Marcos, si Rodante Marcoleta, si Bongo. So may tuturing na ring mga celebrities kasi lumalabas din sila sa mga TV. Itong mga senador na binanggit ko na nanalo sa 2025, no? Midterm election. So mamaya pag-usapan natin sila. So si Manny Pacquiao ay talo sa pagka-senador, bigo siya makabalik dyan sa Senado. Ang masama dito, si Manny Pacquiao ay 18th place lang. So with 10,200,787 votes. So hindi masyado nakatulong kay Manny Pacquiao yung pag-sama niya dyan. Hindi nakatulong kay Manny Pacquiao yung kanyang celebrity factor at galing sa hirap factor ni Manny. So siguro alam na ng mga tao kasi naging senador na ito si Manny Pacquiao, di ba? At alam na siguro ng mga tao na wala di sincero ito sa pagka-senador. Okay si Manny Pacquiao sa mga public sa mga pagtulong sa mga mahihirap, pero sa mga pagdating sa legislative, sa mga lalo na yung Senado, sa mga debate, wala talaga, no? Si Manny Pacquiao. Then sunod ito. So, makita nyo sino yan? Yan. Kita. Oh, yan. Si ang idol kong si Mocha Yuson. Si Mocha Yuson, tumakbo siyang konsehal sa ikatlong distrito ng Maynila, distrito ni Congressman Joel Chua. Tama ba? Itong 3rd district. So tumakbo siyang konsehal under sa partido ni Isko. So hindi rin umubra, gaya din ng pagtakbo niya sa dalawang election as party list nominee. Pero dito sa tingin ko, guys, yung unang tingin ko, mananalo ito si Mocha sa pagkakonsehal dyan sa Maynila. So yan yung unang tingin ko dito kasi konsehal lang yan eh. At parang meron siyang
parang kilala na siya buong Pilipinas itong si Mocha. So, hindi talaga umubra. Hindi umubra yung pagsuporta niya kay Isko, pagsama niya kay Isko, hindi rin umubra yung Duterte factor diyan sa hindi rin umubra yung DDS factor. Pagiging DDS factor ni Mocha Yuson diyan sa Maynila, talo pa rin itong si Mocha Yuson. Si Mocha Yuson ay nasa 10th place lang with 31,103 votes. So, alam ko, 6 lang mananalo dyan kada distrito dyan sa lungsod ng Maynila. So, wala pa rin, no? Talo pa rin itong si Mocha Yuson. Next, itong si Priscilla Almeda na tumatakbo pagka Konsehal First District ng Parañaque. So, talo si Priscilla Almeda, 12th place with 25,000 votes. Next, itong si idol ko to. Yeah. Yan. Itong si Jimmy Bondoc, no? Tumakbo siyang pagka-senador sa partido ni Duterte at not bad for Jimmy Bondoc kahit natalo siya. Kasi sa mga survey, nasa mga 30 siya no? 25 to 30, pero unexpected results, unexpected rank ay nasa number 17. Itong si Jimmy Bondoc with 10,352,942 votes. So, 17th place, hindi na masama yan. Baka tingin ko tatakbo ito sa 2028 itong si Bondoc. So, tinalo niya si Manny Pacquiao, si Philip Salvador, si Kibuloy, no? Sa sa senatorial rank. Sa susunod, discuss ko naman yung about bakit natalo sila Abalos, si Pacquiao, si Binay. So, na next, video natin, nabangan nyo. Next, itong si Nilson Coleta, isang actor, kapamilya actor ba to? No. Kapamilya actor, tumakbong Lone District Councilor ng City of Dasmariñas, Cavite. So, si Coleta ay talo with 85,000 votes, 14th place. So, hindi rin umubra yung pogi factor ni Coleta. Next, itong artista na ito, actor, comedian, TV host na si Anjo Iliana. So, si Anjo Iliana pala tumakbong vice mayor ng Calamba, Laguna. So, talo. Ang layo lang namang, no? Si Anjo nakakuha lang ng 18,000 votes habang yung kalaban niya ay 228,884 votes dyan sa pagka-vice mayor ng Calamba, Laguna. So, ang mayor dyan si Rosel Rizal, no? At nanalo pa rin si Rizal sa Calamba. So, itong si Anjo Iliana palipat-lipat ng lugar, ha? Una siyang tumakbo Councilor at Vice Mayor sa Parañaque. So, nanalo siya doon. Pero sa ikalawang term niya sa pagka-Vice Mayor, natalo siya. So, after natalo siyang Vice Mayor sa Parañaque, lumipat siya sa Quezon City, tumakbong konsehal at nalo. Tapos, after, siguro, 2 terms siya doon, no? Sa, Quezon City. Then, after, naging konsehal sa Quezon City, sa QC, ay lumipat naman siya sa Camsur. Parang tumakbo siyang 4th District Representative itong si Anjo Iliana last election, 2022. Pero ngayon, 2025, sa Calamba naman siya tumakbo as Vice Mayor. So, grabe itong si Anjo, guys. No? hindi na napapagod. So, ito naman si, nasupresa ko dito, itong si Yul Servo. So, talagang hindi maganda ang pagsama ni Yul Servo dyan sa grupo ni Hani Lacuna. So, parang negative, no? Tignan. So, itong si Yul Servo, incumbent vice mayor, tatakbong re-electionist, pero natalo. Itong si Yul Servo
at malayong lamang niya laban kay anak ni Lito Atienza at kapatid ni Kim na si Chi Atienza. So si Chi Atienza merong 454,976 votes habang itong si Yul Servo Nieto with 192,134 votes. Next, ito. Idol, no? Yan, si Kuya Ben, no? Si Papa Ben Bitag Tulfo. So, itong si Ben Tulfo, muntik na rin manalo pero malayo na laban sa 12 place, halos 1 million ng lamang niya. Ang lamang ng 12 place laban dito kay Ben Tulfo. So, ang 12 place si Senador Amy Marcos. No? So, 13 place itong si Ben Bitag Tulfo. Merong 11,886,239 votes. Habang panalo naman yung kanyang kapatid na si Erwin Tulfo. So, hindi natuloy yung T3 dyan sa Senado. So, ito si Ben Tulfo ay palagi ito nasa top 12 sa survey. Minsan nasa number 3, number 5, number 6. So, ito yung nung una tingin ko, so tama yung yung hula ko na itong si Erwin Tulfo ay si Ben Tulfo ay matatalo. Why? Una, wala siyang wala siyang makinarya. May Tulfo name siya, na Tulfo brand siya, pero wala siyang makinarya. Yan yung kulang kay Ben Tulfo. Number 2, halos di mo mapapansin yung yung kanyang campaign. Ang napapansin ko laging campaign, laging pinag-uusapan yung Alyansa tsaka Duterte. Itong si Ben Tulfo parang wala, no? Tahimik yung campaign niya. So, medyo yan yung dahilan na bakit natalo ito si Ben Tulfo. At hindi na masama yan, 13th place. Baka tatakbo siya, no, sa 2028 kung gusto niya tumakbo uli, no? So, ito si Ben Tulfo. Next, si Marjorie Barreto. So, Marjorie Barreto, habang ito si Dennis Padilla natalo, ganun din yung nangyari sa dati niyang asawa na si Marjorie Barreto. So, yan yung mother ni Julia, no? Julia Barreto. So, si Marjorie Barreto tatakbo, gusto makabalik. Gusto sana makabalik dyan sa konseho ng Caloocan. Pero itong si Marjorie Barreto ay 7th place, no? Siguro mga 6-6 lang yung pipiliin na konsehal, ang mananalong konsehal dyan sa Caloocan. Pero na-short itong si Marjorie Barreto at nakakuha siya ng 109,894 votes, 7th place. So, dati na itong konsehal itong si Marjorie Barreto at siguro matagal na rin siyang hindi nakaupo sa public service itong si Marjorie. Kaya siguro yan yung dahilan bakit na-fell short siya, no, sa pagkakonsehal ng Caloocan District 1. At ito si yan, no, idol kong si Kuya Will, si bigyan ng jacket niyan 5,000. To si Willie Villame. So, of course, sa susunod na video, discuss ko rin itong si Willie, kung bakit natalo itong si Willie Villame. So, yan. So, sa susunod na video, no, bigyan ko siya ng separate na topic. Tapos itong si Aramina. So, Aramina Almarines, tumatakbong konsehal sa City of Pasig. So, hindi nakatulong yung pagdikit ni Aramina sa kalaban ni Vico Soto na si Sara Diskaya. So, medyo hindi nakatulong kay Aramina. So, si Aramina ay nasa 10th place? No? 18th place? Parang 18th place, no? With 49,208 votes.
So, tinalo pa siya ng number 1 na dating teen actress. Actress pa rin, no? Si Angelo De Leon, TGIS star nung 90s. So, si Angelo De Leon nakakuha ng 171,348 votes. So, kahit at least itong si Angelo De Leon, Miss Angelo, ay tingin ko medyo magaling pa ito, no? Na medyo may ginawa siya sa pagkakonsehal niya dyan sa lungsod ng Pasig. So, medyo matino itong si Angelo De Leon. So, si Aramina parang tumakbo na rin ito nung mga nakarang eleksyon dyan sa Quezon City. No? So, noon, no? Wala na rin yung pamilya niya, no? Dyan sa Quezon City. So, dyan, lumipat na lang siya sa Pasig. So, wala pa rin, no? Ito, si Pogi, si Aljur Abrenica, isang controversial na aktor. So, tumakbo siyang konsihal sa Angeles City. So, si Aljur Abrenica ay natalo, no? Sa pagkakonsihal with 14th place at 42,017 votes. So, ilan kaya ang konsihal dyan sa Angeles? Siguro 12. So, na-fell short itong si Aljur Abrenica. So, tinalo pa siya ng isa pang artista din na dating Viva Hot Babe na hindi pala Viva Hot Babe to. Si JC Parker, no? So, hindi pala Viva, sorry. So, yung number 1, si Attorney Pog Sulyer with 91,793 votes. So, iba pala yon, si JC Parker pala. So, yun. So, nanalo pa rin si JC Parker sa pagkakonsihal ng Angeles. Next, itong si Budots. So, medyo hindi, ngayong election 2025, hindi umubra yung pangbubudots, no? Dance ni Bong Revilla. So, dapat sana yung sinayaw mo, Senador Bong, yung baadan. Baka manalo ka pa. Kasi wala na yung budots eh. Parang laos na yung budots eh. Yung budots na yun, panahon pa yan ni Duterte noong 2016. So, wala na yan. So, itong si Bong Revilla ay gaya ni Ben Tulfo, palagi din ito pasok sa top 12 sa survey at inendorso pa siya ng INC at galing din siya sa partidong Lakas CMD, very dominant party, pero hindi umubra yung pagiging popularity ni Bong Revilla. So, from number 1 senator in 2010, ngayon, so medyo yung mga tao galit na, no? Nagising na yung mga tao, no? Sa mga politiko na kagaya ni Bong Revilla. So, si Bong Revilla nasa 14th place with 11,788,471. So, napanood ko yung video ni Bong Revilla na nag-concede na sa election at binati niya yung mga nanalo, yung top 12. Binati niya ng congratulations. So, sa expression ni Senator Bong, napanood ko sa video, parang malungkot, no? Malungkot siya sa nangyaring resulta. Pero despite of that, yung mga anak niya, yung asawa niya, panalo doon sa Cavite. Dalawang anak niya makakaupo sa Congress. Yung isa, panalong mayor ng Imus. Yung isa naman, vice governor. Kapatid niya ata to, no? Yung Revilla na vice governor sa Cavite. So, yun. Pero Senador Bong, tatakbo din ito in 2028. So, abangan natin. Itong si Philip Salvador. Ito, yung idol nating si Philip Epektibo Salvador. Yan. Ay 19th place, no? Tumakbo siya sa ilalim ng PDP, yung Duterte na tinatawag. So, si Philip Salvador ay 9,979,439. So, konti na lang para maging 10 million itong si Philip Salvador. Parang umabot na itong 10 million. So, i-check ko mamaya, no?
si Philip Salvador. So, tumakbong senador. So, medyo hindi na not bad from Philip Salvador kasi binuhat din siya ng mga Duterte at panalo si Philip Salvador, nakakuha ng malaking boto sa Mindanao. So yan guys, yung mga artista na natalo, yung mga celebrities, artista, mga kilalang artista na ulats ngayong eleksyon 2025. So ganyan talaga ang buhay, ganyan talaga ang buhay, no? Sa basketball pa bilog ang bola. So hindi palagi panalo ka na lang, no? Sa mga talo ay maraming pa namang eleksyon na darating. So pwede pa kayong bumawi at siguro dapat improve nyo, no? Ayusin nyo yung narrative, brand nyo. So yun, para kayo ay makabawi sa darating na eleksyon 2028. So yan guys, maraming salamat at kita-kits tayo sa next video.